top 3 common mistakes sa pag-apply ng Japan visa. Pag-usapan natin to, lalo na kung first time nyo, para iwas gastos ulit at maging stress-free ang inyong application. Okay, so number 1 dyan ay yung nagbubook agad ng flight nang wala pang Japan visa. Minsan pati hotel may reservation na. So napaka-common po nito pag sumali kayo sa mga FB groups. Laging may ganitong problema. Namumroblema sila kasi malapit na raw ang flight nila pero wala pa silang visa. Pag ganito ang naging problema nyo guys, huwag nyo na pong i-post sa mga FB groups kasi mababash lang po kayo. Kasi nga naman, ba't ba kayo nagbubook agad ng flight at ng hotel nang wala pang Japan visa? Paano kung ma-deny po kayo? Sayang ang pera. So very risky move po ito. Huwag nyo po sanang gagawin. Alam ko sayang ang promo pero mas sayang yan pag na-deny kayo. Pwede nyo naman po gawin na mag-book agad ng flight at ng hotels pero yung may cancellation para panatag din po kayo. Mas mahal nga lang siya pero at least just in case ma-deny kayo, pwede mo siyang makancel. So wala pong masasayang. Okay, number 2 common mistakes ay yung late nang mag-apply ng Japan visa. So ito, kadugtong lagi ng number 1. Kung kailan malapit na ang flight nila, 2 to 3 weeks na lang, doon palang kikilos para mag-apply ng visa. So very common din po ito na makikita sa mga FB groups. Nagtatanong kung aabot daw kaya ang kanilang application kasi next week na raw ang flight nila. Tapos nag-apply sila ngayong week lang. So guys, again, pag ganito problema nyo, huwag nyo na pong i-post sa FB groups kasi siguradong mababash lang po kayo. Mostly, puro sermon ang comment niyan. Siguro dati, mga 3 to 5 years ago, talagang days lang. Sabi nga ng iba, 2 to 3 days lang, kuha mo na agad ang result. Pero ngayon, iba na po. Ang dami nang nagtatravel na mga Pinoy ngayon. Dahil siguro sa mga vloggers din. Kaya ngayon po, iwasan na po natin na mag-apply ng sobrang late. Kasi ngayon po, madalas umaabot na siya ng more than 2 weeks, minsan months pa, bago makuha ang result at mabalik ang passport mo. Lalo na po ngayon, peak season, October, Burr months, ang hirap na po mag-book ng appointment sa VFS. Halos wala ng slot. Kailangan mo pang mag-check from time to time kung mag-o-open sila. Tapos kapag sa agency naman, ang mga slots nila ay pang December na. Kaya I suggest talaga 2 to 3 months pa lang ng inyong planong trip, mag-asikaso na kayo ng Japan visa. Kung kaya ng 3 months before ng planong trip, mas maganda. Tapos pag may result na at nag-grant ka, saka naman kayo mag-book ng flight at ng hotel. Sa time frame po na yan, marami pa rin kayong makikitang mga mura. Okay, para sa last common mistakes, incomplete or incorrect documents. Ito medyo minor lang to. Kasi lagi naman po may mag-check ng documents natin bago ipasa sa Japan Embassy. So sa VFS naman o sa agency, lagi po nilang i-double check kung tama at kumpleto ang ipapasa nyong mga documents. Pero syempre pag mali at kulang-kulang po yan, magiging cause po ng delay yan. Ano po ba yung mga usual na incorrect at incomplete documents na pwedeng mag-cause ng delay? Perfect example po ay yung PSA birth certificate. Ako personally, ang dami ko pong na-witness nito nung nag-a-apply ako. May mga pinapabalik kasi luma na po yung pinasa nilang birth certificate. Dapat po kasi ito ay issued ng PSA within 1 year. So pag more than 1 year na po yan, hindi na po siya tatanggapin. Yung iba naman may problema or may kailangan correction sa birth certificate. Bali hinihingan lang sila ng affidavit. Isa pa yung PSA marriage certificate, kailangan din po ito lalo na kung may family kayo at may igagarantor kayo. Dapat issue din po ito ng PSA within 1 year. Yung photograph or picture naman, dapat taken naman within 6 months. Tapos yung bank certificate, dapat may 6 months ADB. Kung wala po, pwede namang bank statement within the last 6 months. Nakakalimutan din minsan yung cover letter kapag may kailangan kayong i-explain. Halimbawa, walang ITR, walang COE, etc. Isa pa sa mga common din, yung kulang-kulang yung pag-fill up. May mga blanco o walang pirma o kaya mali-mali yung details, mali yung passport number, etc. etc. Minsan sa mga forms, wala silang itinerary, walang letter of guarantee, request of multiple entry, etc. etc. Again, ito ay minor lang naman kasi pwede naman siya makorek at maihabol. Pero yun nga lang, nagiging cause siya ng delay. Minsan babalik ka pa. Ang hassle nun, di ba? Kaya mas okay, dino-double check po ang lahat ng mga requirements at mga ipapasang mga documents para maiwasan ang anumang delay. Okay, so hopefully ay huwag nyo na pong gawin itong 3 top common mistakes kapag mag-a-apply ng Japan visa para mas less hassle, mas stress-free at mas maging smooth ang Japan visa application nyo. Don't forget to like and subscribe ha, and see you again next time.